Thank you, it's perfectly made for you. Clayden compliment at halos di ni Shaina makapagsalita sa kasiyahan. Gusto niyang yakapin ang asawa at halikan dahil sa kasiyahan, ngunit pinigil niyang sarili. My dream watch, thank you. Di magkamayo na pasasalamat ang ginawa niya kay Clayden. Nakangiting tumangutango naman yon habang ginagap ang kamay, sabay pisil dito. Pero wala akong regalo sa'yo. Saad ni Shaina at umiling yon. No worries, here, meron pa para sa'yo. Mula sa ilalim ng mesa, iniabot ni Clyde ng isang paper bag. Bakit ang dami naman? Mag-file na ba tayo ng divorce? Biro ni Shainang pahayag habang magkalapat ang dalawang kamay. Ngunit nasa mukha pa rin na excitement habang iniisip ano ulit ang laman ng bag. You think so? Why don't you open it first? Saad ni Clyde na nabigla sa naging pahayag niya. Never crossed his mind ang salitang divorce, lalo nang bilhin niya ang kanyang mga regalo para dito. Oh, my favorite perfume! Pati mata ni Shaina ay namilog na makitang isang dosen ng perfume. Ang mahal ng perfume na yon kaya hanggang pa isa-isa lang siya. Ngunit sang katerba na ngayon ang binigay sa kanya na asawa. Thank you, thank you. Di ni Shaina alam kung paano niya pasasalamatan ng asawa kung kaya't di niya napigilang tumayo at binigyan niya to ng yakap. Wala siyang pakialam kung pagtinginan siya ng mga tao sa kanilang paligid. Maging si Clyden malugod na tinanggap ang kanyang yakap. Pasimple pa na siya inang hinalikan sa pisngi nito pagkalapit sa kanyang bibig. This is too much. Baka tapos na yung annulment natin, hindi pa iubos. Saad niya sa asawa pagkabalik niya sa kanyang upuan. For goodness sake, can you forget that annulment? Biglang natigilan sa Shaina sa sinabi ni Clyden. Tumingin agad siya sa mukha nito at hindi niya matando kung naiinis or what. Pinangunutan niya ito ng noo. It's not in my head at matagal pa yon. Why can't we just not think about that? Besides, I've given all that thing for you as a gift, not because of anything else. Wika pa ni Clyde na nasa boses ang matinding pagkairita. Di naman nakapalag si Shaina sa sinabi ng asawa, ngunit may part naman sa kanyang kaibuturan ang kinikilig sa saya. Dahan-dahan siyang lumunok pagkatapos dahan-dahan ding tumango. Ngunit nang mag-sink in sa kanyang utak mga sinabi nito, di niya napigilang mapangiti. Kumampas-kumpas pa ang kanyang mga daliri habang nakapatong kamay sa mesa. May gusto ka pang pupuntahan, si Clyden. Nanapakunot ang noo dahil parang wala sa sarili ang asawa habang nakangiti. Parang di siya narinig at sa itsura nito'y parang nananaginip ng gising. Pinitik niya ang ilong nito, di naman ganong malakas pero tama lamang para bumalik to sa kanyang ulirat. Are you okay? Ha? Oh, may sinasabi ka ba? What happened? Parang wala ka sa sarili mo. May naisip lang ako. Tayo na ba? Medyo nataranta sa Shaina, ngunit di pa rin natatanggal ang ngiti sa labi. Di naman makapaniwala si Clyden kung kaya't napailing siya sa kawirdohan nito. Sabi ko baka may gusto kang puntahan before tayo umuwi sa suite. Pauwi na tayo bukas, hindi ka na makakapasyal, saad ni Clyden. Ikaw, kung anong gusto mo? Saad ni Shaina na nasa labi pa rin ang pagkakangiti. Do you want me to go to the tower? Sa Johnny Clyden kung kaya, biglang nagdiwanag lalong kanyang mukha. Originally, nasa listahan nila ang pamamasyal, malapit sa tower kung kaya tumangutango siya sa suhestyon nito. Yes, gusto ko yan. Masayang sagot na Shaina at di maiwasang di mapangiti si Clyden sa reaksyon nito. Pagdating nila sa tower, mas lalo namangha si Shaina. Mas maganda pala to sa gabi dahil bukod sa mga palamuting ilaw, napaka-romantic din para sa mga lovers na naroon. Kung di kasi magka-holding hands, sweet na sweet namang magkakaakbay ang mga ito sa isa't isa. Sa kasiyahan ni Shaina, hindi niya maiwasang kiligin sa mga nakikita kung kaya't walang humpay ang kanyang napakagandang pagkakangiti. Mula sa kanyang tabi, hinagilap ni Clyde ang kanyang mga kamay mula sa bulsa ng kanyang coat. Kanina pa niya to inoobserbahan at takang-taka siya sa nakarehistrong kasiyahan sa kanyang mukha. Sa paningin ni Clyde, para siyang nanonood ng romantic movie at kilig na kilig sa mga nakikita. Napaisip tuloy siya kung pumasok sa isip nito na sila'y maglalakad sa street habang sweet na sweet. Ginagap niya ang kamay ni Shaina. It's closed. Pero nang maramdaman ang kamay niya, unti-unting nag-loosen up yon at tinatanggap ang kanyang mga palad. Mula sa nakafocus na atensyon sa mga dumaraan, pasimple tong napatingin sa kanya habang hindi magkamayo ang mga labi sa sobrang pagkakangiti. Hindi sure si Clyden kung nakilig ito sa ginagawa niya or ang dahilan ng pagkakangiti nito ay ang mga lovers na dumaraan sa harap nila. Agad din kasi itong bumaling sa mga tao na dumaraan. Dinikit niya tuloy ang sarili sa asawa kasabay ng pagtikim upang kunin ang atensyon nito.
Kagad naman niyong lumingon sa kanya at kulang na lamang dumampi ang mukha nito sa kanyang pisngi. Hindi yata aware na halos nakadikit na siya dito. Napatigil yon sa pagkabigla. Naramdaman pa sa kanyang pisngi ang mainit na hininga nito. Nilingon din niya ito kung kahit sang dangkal na lamang agwat ng kanilang mga labi. Without a doubt, bigla niyang ginawaran ng mabilis pa sa 4:00 halik ang asawa. Halatang nabigla yon sa kanyang ginawa, ngunit nakita din niya, pinamulahan to ng mukha pagkatapos pasimpleng binaling sa kabila ang mukha. Sa reaksyon ni Shaina, hinila niya palapit sa kanyang katawan at pasimple niyang nilagay ang isang kamay sa bewang nito. Amoy na amoy ni Clyden tuloy ang napakabangong perfume nito, ganoon din ang napakalambot niyang buhok. Di niya tuloy napigilang iburo ang mukha malapit sa may leeg nito, sabay ng pagbibigay ng maliit na halik. Sa reaksyon ng asawa ni Shaina, medyo hindi to komportable. Naaasiwa siguro dahil nasa kaligtaan sila ng street, but who cares? Everybody is in their sweetest gesture. Yung iba nga naghahalikan torid sa gitna ng kalsada. Ano ba naman yung yakapin niya to habang sila'y nanonood at nakatayo? Di naglaon, unti-unting naging komportable ang asawa sa ayos nila. Kusa na rin itong nilalapit ang ulo sa pisngi niya habang nakapatong ang baba niya sa balikat nito. She doesn't mind already kung mayat maya halik-halikan niya ang buhok o ang tuktok nito. She even held his hand at ipinaikot sa bewang nito. For him, it is the best feeling he ever felt. It is his calmest day. He doesn't understand, but every time he's with his woman, everything comes out naturally. Shaina is in awe while Clyden is wrapping him at the back. He cuddled, hugged, and even kissed, pero hindi sa gantong sobrang PDA na sumasabay sa mga nakikita niyang lovers sa kanilang paligid. Mabuti na lang pala, nasa ibang bansa sila, kung hindi niya mararanasang makulong sa bisig nito sa madlang people. Nevertheless, she's so happy. Di nga ni Shaina ma-explain ko anong kaligayahan ang nararamdaman niya ngayon. How she wish mag-stop ang oras para nakakulong na lang siya sa bisig nito. Para kasing totoong-totoo eh. Kung di niya lang kilala ang asawa, iisipin niya, nahuhumaring to sa kanya tila ba ayaw siyang bitawan. Ngunit di pa rin niya maiwasang di kiligin, kung kaya't ine-enjoy niyang lahat ng pagkakataon na ganito ang asawa. Di na siya binitawan ni Clyden mula sa paglakad-lakad, nakaakbay lamang to sa kanya. Maging sa pagsakay nila sa taxi, nakahawak lang din to sa kamay niya hanggang pagbalik nila sa suite. He cuddled her more and kissed her like there is no tomorrow. Maging sa kanilang pagtulog, nagyakap lang din to sa kanya magdamag. From that, mas naramdaman ni Shaina ang sobrang pagmamahal sa asawa. Kung pwede lang talagang maging sa kanya na lang to forever. Pero kung di talaga para sa kanya ito, ituturing niyang pinakamagandang panaginip ang makulong sa mga bisig ni Clyden. Nagulat si Shaina nang ibigay ni Clyden ang kanyang ticket. Kalalabas lang niya sa kwarto ng suite at nadatnan niya si Clyden sa sala na parang malalim ang iniisip habang hinihintay ang kanyang paglabas. Pauwi na sila sa Pilipinas at mag-check out na lang sila sa hotel. Here's your ticket. Saad nito habang seryoso ang kanyang mukha. At ubili pang kinuha ni Shaina ang iniaabot nito sapagkat ngayon lamang siya nito pinhawakan ng ticket. Dati naman nang pumunta sila sa Spain, ganoon din ang pagpunta nila sa Paris. Ito ang humahawak sa kanilang ticket. First class ang nabasa niyang nakalagay sa kanyang status. Maging nung una nilang biyahe sa first class sila nakaupo. Thank you. Pahayag niya dito kahit puzzled siya sa ikinikilos nito. You will board into separate plane. Wika ni Clyden at napatingin siya dito. I am heading to Japan. May urgent meeting ako doon with a client. Explain nito sa nagtatanong niyang mukha at naunawaan naman niya yon. Kung kaya't napatango-tango siya. No problem, just take care of yourself. See you in the house then. Pahayag ni Shaina dito kahit nagmamaktol pa ang kanyang kalooban sa isiping mahihiwalay siyang bigla dito. After Japan, I'm heading to America. It's our anniversary. Halos hindi niya marinig ang boses ni Clyden ngunit para siyang nabingi sa sinabi nito. Natigilan siya ng bongga at ilang ulit din siyang lumunok bago nahanap ang dila. Oh, okay. Aniyan ay kinumpas-kumpas pa ang pagtango habang nagsisimulang madaganan ng parang mabigat na bagay ang kanyang dibdib. Mariing nakatingin sa kanya si Clyden kung kaya't dali-dali niyang hinawakan ng hawakan ng kanyang maleta. Let's go then. Baka malate tayo sa ating mga flight. Pag-iwas ni Shaina dito sabay ng paghila niya sa kanyang maleta papunta sa direksyon ng pintuan. Naramdaman niya ang sakit, ngunit pilit niyang kinubli ito sa pagkukunwari. Sumunod din si Clyden habang hila-hila din ang kanyang maleta.
Kung pwede, ayaw ni Shainang magkasabay sila sa paglalakad, kaya't mas lalo niyang binilisan ng paghakbang. Parang sa Paris niya naramdaman lumigaya ng tunay dahil sa walang pagkukunwaring pinagsaluhan nila ng asawa. Ngunit dito rin pala sa Paris magtatapos ang panaginip niya. Anong gagawin mo pagdating ng Pinas? Mula sa mahabang katahimikan, nagsalita ang asawa. Kasalukuyan silang nakalulan sa chauffeur ng hotel papunta sa airport. It's none of your business. Sagot ng utak ni Shaina, ngunit hindi naman niya yon nasabi. I'll go to the province siguro. May 2 weeks naman ako natitirang bakasyon. Noong isang taon pa, nagchat-chat ang pinsan niya na magbakasyon siya, ngunit wala siyang time para umuwi. Ang pinsan niyang anak ng kapatid ng nanay niya ang siya nagbabantay sa bahay nila simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Province? Anong gagawin mo dun? Kunot noon ni Clyde ang tanong, tumingin sa kanya. Dadalawin kong puntod ng parents ko, then a-attend ng batch homecoming. Sagot ni Shaina. Tamang-tama, pista sa kanilang bayan at meron daw alumni homecoming. Nagchat-chat din sa kanyang mga batch sa probinsya kung kahit alam niyang may homecoming ngayong taon. Ilang days ka doon? Tanong pa ni Clyden at napakibit siya. Pwede namang 1 linggo o di kaya 2 linggo para naman ma-enjoy niyang uwi. Maybe 1 week or 2? Ang tagal naman? Suggestion ni Clyden. Pasimple siyang napatawa sa sarili. Kung makareklamo ang taong to, parang di siya nasasaktan sa anniversary nila ng girlfriend nito. Kung makapagsalita, parang 1 taon siyang mawawala. At ilang araw po ba dapat? Pikon niyan tanong dito. 2 or 3 days. Saad nito at napatawa nga siya na wala sa oras. I'll go ahead. See you when I see you. Saad niya rito nang biglang huminto ang sasakyan. Nasa airport na sila at yun na ang hudyat na magkanya-kanya na sila ng direksyon. Kung kailan sila magkikita, hindi na siya inaalam. Only God knows. Baka next month or next year? Hinawakan niya ang doorknob ng sasakyan, ngunit mabilis ang kamay ni Clyden na pigilan iyon. Sa oras na iyon, sobrang bigat ng kanyang dibdib. Pigil na pigil ang sariling wag mapaiyak dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Ngunit sa ginawi ng asawa, kahit anong pigil ni Shaina, hindi niya napigilan ang mapaluha. Please don't make this too hard for me. Saad niya na hindi maitago ang pag-iyak, ngunit wala siyang lakas ng loob para tumingin dito. Di niya inaasahan ng yakapin siya ng asawa, kung kaya't lalong dumaloy ang kanyang mga luha. I'm sorry, wika ni Clyden habang yakap-yakap siya nito. Isa sa pinakamasakit marinig mula sa taong minamahal ay ang paghingi ng sorry dahil wala siyang magagawa para sa iyo. It is too painful pero wala siyang magagawa. Clyden has his own life at yun ang kailangan niyang tanggapin whether she likes it or not. Agad niyang pinunas ang kanyang luha at kinompose ang sarili bago tumingin dito. Nginitian niya to at saka pinisil ang kamay ng asawa, tanda ng pagtanggap niya sa sorry nito. Take care, hihintayin pa rin kita. Saad ni Shaina dito at ginawaran ng simpleng halik sa labi bago binuksan ang sasakyan at tuloy-tuloy pumasok sa loob ng airport. Ni hindi niya yun nilingon, baka kung ano pang magawa niya kapag tumingin pa ulit siya dito. Dahil maaga pa para sa kanyang flight, tinungo niya muna ang comfort room. Umihi siya at nag-retouch sapagkat may feeling siya na nasira ang kanyang light makeup sa walang kwentang pag-iyak. Paglabas niya sa comfort room, sakto tinatawag na ang mga pasahero papuntang Pilipinas. Agad niyang pinilsan ng kilos at mabilis tinungo ang boarding station. Maya-maya paakyat na sila sa eroplano. Inassist pa siya ng isang stewardess papunta sa deck para sa mga first class na pasahero. Napakaganda at komportable ng first class, hindi crowded. Halatang lahat ng naroon may mga sinasabi sa lipunan. They sit with their comfort at talagang nakadesign ang area na to para sa mayayaman. Ang buong row ng upuan para lang sa isang pasahero kaya't sobrang komportable sa pagkakaupo habang nasa mahabang biyahe. Halos puno ang first class ng mga upuan nang pumasok si Shaina doon. Prenteng nakaupo ang kasama niya mga elite na pasahero. Yung iba kanya-kanyang bukas ng laptop, yung iba naman relax na relax lang sa pagkakaupo. Agad niya namang tinungo ang kanyang upuan. Inayos ang hand carry bag at umayos na rin sa kanyang komportabling upuan. Agad namang napunta ang stewardess sa kanya at nag-offer na makakain. Nginitian niya yon at magalang na nagpasalamat dito. Pagkalayo ng stewardess, napahinga siya na malalim. Nihilig ang ulo sa headboard ng upuan at ipinikit ang mga mata. She felt empty at wala siyang alam gawin, kundi pumikit at hayaan ang eroplanong ilapag siya sa Pilipinas. Mahaba-haba din ng more than 15 hours na biyahe by that time, makakompose niya ang sarili at hindi niya masyadong mafe-feel ang sakit at emptiness ng mapalayo. Oh,
Hindi pala yung hindi priority ni Clyden Villacorda. She felt like she's being stabbed again in the heart kung kaya mas lalo niyang itiniin ang pagkakapikit and then smiled bitterly to herself. Bago pa marinig ang pag-announce ng piloto na lilipad na ang eroplano, naramdaman ni Shainang may tumabi malapit sa upuan niya. Since she's in her own thoughts, ay mas lalo siyang pumikit kahit naaamoy niya sa bagong dating ang pamilyar na cologne. Sa isiping yon, mas lalo siyang dilinan ng pagkakapikit. Nag-hallucinate na naman siya which makes her more disappointed after. Hanggang maramdaman niyang nag-take off na ang kanilang eroplano at kasunod nun ang tuluyan niyang pagkailip. After 2 hours, nagising siya. Medyo maulap ang kalangatan kung kahit parang matunog ang kanilang sasakyan pero stable din ang lipad nito. Pasimple niyang in-stretch ang likod at umayos ng upo. Naaamoy pa rin niya ang perfume ni Clyden ngunit pilit niyang tinanggal sa isip ang ideyang yon. Hanggang lumapit ang stewardess ngunit ang kanyang katabi ang kausap nito. Kindly serve us your best snack for 2 with juice, water, and coffee. No sugar and no cream, please. Thank you. Narinig niyang pahayag ng kanyang katabi. Sa boses at pananalita, parang natigil ang mundo ni Shaina. Nakahang pa ang ginawang pag-stretch ng mga braso at lumunok ng ilang beses bago unti-unting tumingin sa katabi. Agad lumukso ang kanyang puso na masilayan ang lalaking di matanggal-tanggal sa kanyang puso at isip. He is right from her side at busy sa pagtipa sa kanyang laptop habang parenting nakaupo. He's very serious in what he's doing at I bet he is too handsome that she cannot take her eyes on him. Di pa nga niya namalayan nakangiti siya habang nakatunghay sa minamahal na para bang mabawala to kung kikirap siya kahit saglit lang. Mabuti't bumalik ang stewardess para sa order na merienda. Kung din nakatingin na lamang siya dito na mahabang oras. Thank you, saad ni Clyden sa empleyado ng eroplano at nakangiting sumagot yon ng it's our pleasure to serve you sir bago lumayo. Agad siyang napatikim nang iabot sa kanya ni Clyden ang ibang merienda at juice na in-order nito. Salamat, maikling wika ni Shaina habang di niya mapigilan ng pagkakangiti. She's so happy at di niya maikulbi yon kahit na nakatitig ang asawa sa kanyang mukha. Nahihiwagaan siguro sa kilos at patumanggang pagkakangiti niya. I'm just happy. Masiglang sagot niya sa mukha nito, pigil na pigil ang sariling hawakan to sa mukha. Agad nagpakawala ng tahimik na tawa si Clyden, napapailing, habang di makapaniwala sa reaksyon niya. Tahimik siyang kumain ngunit nakapaskil sa pagmumukha niya, ang labis na kasiyahan habang pinagpaturi ng asawang ginagawa. Ayaw ni Shaina tong istorbahin sa ginagawa kung kahit na kontento lamang siya sa pagsulyap-sulyap dito. Nahiwagaan siya kung ba't nag-iba ng desisyon nitong sumakay sa ibang eroplano pero wala siyang pakialam doon. Ang mahalaga nasa tabi niya ang asawa at nasisilayan niya minuminuto. Pagsapit ng gabi, masaya niyang hinagilip ang blanket para sa kanyang pagtulog. Still working pa rin si Clyden at ayaw naman niyang istorbahin yon. Ang mahalaga, nasa paligid lamang to. She also keep her distance to him kasi maraming pasaherong tulad nila ang nakakakilala dito. Kaya't nagkasya na lamang talaga siya kasasulyap dito at kikilig kung nahuhuli niyang nakatingin din sa kanya to. Nirecline niya pahiga ang upuan para sa pagtulog. Sirenyasan niya tong mahihiga siya at simpleng pagtango naman ang sinagot nito. After 10 minutes, nagrecline na rin to at humiga na rin malapit sa kanyang tabi. Pinahinga ng ilang minutong likod sa maghapong pagkakaupo bago biglang nag-side position paharap sa pwesto niya. Kontento na si Shaina sa pagtitig kay Clyden habang nasa taas ang direksyon ng mata, ngunit biglang pinagpawisan na malapot ng di inaasahan haharap to sa kanya.